Hindi pa ba tayo matutulog? Mauna ka na. Sunod na ako. Iniisip mo pa rin yung dalawang bata, no? Aminin ko sa'yo, nasaktan ako sa mga sinabi ni Andoy. Kasi totoo. Totoo na hindi ko sila tinulungan. Nasaktan ako dahil, syempre, minahal ko yung mga batang yun. Na hindi naman dapat. Ganun talaga ang modus ng mga batang manloloko. Kukunin nilang loob mo para magtiwala at maniwala ka sa kanila. Pero kawawa naman si Berna eh. Alam mo, mas lalo ka matakot sa kanila. Dahil hindi mo alam ang pinaggagawa nila. Mas mabuti pa kalimutan mo na lang sila para manahimik na mga buhay natin. I have been trying. Pero, hindi sila ganun kadaling kalimutin eh. Try harder, Emily. Para sa akin, kay Luke. At higit lahat para sa'yo. Tayo-tayo na lang, Emily. Wala na si Andoy. Wala na si Berna. Wala na rin si Atty. at Andrea. Kaya kalimutan mo na sila para wala nang gumugulo sa isip mo. Ako na lang at si Luke ang intindihin mo. Dahil tayong totoong pamilya. Hello? Hello, Luke. Ako to. Berna? Oo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa nagawa ni Andoy kanina, ha? Naiintindihan ko na si Andoy. Tama naman si Mang Carlo eh. Masyado pang bata si Andoy. Hindi niya kayang kontrolin yung nararamdaman niya. Saka siguro, masyado lang siya na-disappointed nung na-reject siya ni Mama. Salamat. Salamat kasi naintindihan niyo yung kapatid ko. Luke, yun lang kasi yung natawag ko eh. Berna, baka hindi mo na ako makadalaw sa inyo. Kalaman ni Dad eh. Oo. Sundin mo na lang muna siya. Baka mamaya pati ikaw madamay pa sa galit niya eh. Berna, sana lagi kayo kay ni Andoy ah. Basta kung may problema kayo, tawagan niyo lang ako ha. Kahit na hindi ko kayo totoong magkakapatid, para sa akin, pamilya ko pa rin kayo. Salamat, Luke. Sige. Bye. Sige, bye. Nakakabahala na po ang parami ng paraming kaso